Whatever you did to the least of my brethren, you did it unto me. Matthew 25:40. One of the many missions of the Children of Light Foundation, Incorporated, is the weekly feeding program it provides for the homeless people of Metro Manila, Philippines. The community not only feeds them physically, but also spiritually with the religious programs that come before it. You know, brothers and sisters, it is very important to realize that these people are really experiencing the pains and sufferings of life. And you know, Jesus saved us through suffering, through pains. We become holy. We experience forgiveness of our sins because of the sufferings of Jesus. And these people are always experiencing this kind of suffering. The deprivation of food, deprivation of good situation, and living in their lives, good accommodation. But remember that these people are called by God in a particular mission, which is a mission to ask. And my real feeling is that when I serve them, there's a kind of great joy. I would call it as a divine joy, because this is the joy that Jesus said, feed my people, feed my lambs. And these are the lambs of God, wherein they really need the word of God. And every Monday I go to them, 6 o'clock in the morning, we celebrate the Mass. And then my feeling is really a kind of divine joy inside of my heart. And there is a kind of peace. There is that sense and presence of God in my life. And I hope as I serve them and as I experience this kind of feeling, you would also do the same, so that you would experience just the same joy as I have experienced. And this is the joy that Jesus said, I will give you joy, a joy that the world cannot give. And this is the divine joy that we can receive through our service to these young ones, these poor ones of God. And I hope as I continually serve them, you will also offer some prayers for us, priests, to have strength to go on with this kind of apostolate. And I'm also requesting your prayers and support financially for these people, for you to experience what I have experienced, the divine joy coming through the service of these young people. Ako si Michael Peralta Didal. 2 years nang nasa community ng Children of Light. 3 beses nag-LSS. Tapos ang naramdaman ko sa pag-LSS, naramdaman ko ang Panginoon kumilos sa aking katawan, na nagbibigay siya ng panibagong buhay sa akin. Doon ko nararamdaman ng Espiritu ng Diyos ay nasa sa akin. Maluwag ko siyang tinanggap dahil nga siya ang aking personal Savior. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, sa Kanya ko lang sinasangguni. Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil sa kagandang loob na hindi niya ako pinapabayaan kahit ako'y nasa lansangan. Pag may nararamdaman akong problema, sa Kanya ko dinadaing ang mga problema ko. Naging masaya ako sa pagsaserve. Wala akong pinagsisisihan dahil siya yung ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kahit wala akong pera, sa lansangan ako, nagsaserve pa rin ako ng lubusan sa Kanya. Not only were they fed, their lives has been changed. There are some testimonies from the homeless people whose lives have changed because they continued their journey with the Lord and now living decent lives. Ako nga pala si Andres Bonifacio, dating Young Ones o tinatawag nilang Yagit, na
mayroon pa isang tawag doon, yung taong grasa. Kami po ay natutulog sa lansangan na araw-araw ay pumupunta sa mga feedings programs. Ngayon, ang Children of Light ay nagkaroon ng Light in the Spirit Seminar o LSS doon sa Delpan Sport Complex. Isa ako sa mga nag-LSS doon at doon ko na kamit ang hinihiling ko na sana bigyan ako ng pagkain sa bawat araw na yun din ang tinuro na dasal ng ating Panginoong Hesus. Nagkaroon din ng formation dito sa center para sa mga young ones. At isa din ako doon sa sumali. At sa nag-formation, 69 kami. Ang nag-graduate sa loob ng 6 na buwan na formation, 24 kami. At ngayon, 3 na lang kaming natitira. Napakabait talaga ng Diyos sa tao, lalo-lalo na sa mga mahirap. Pagkat hindi lang pagkain ang binigay niya sa akin, sa hiniling ko na mabigyan ako ng pagkain araw-araw, kundi trabaho, tirahan. At sa tirahan ko, libre ako sa ilaw, libre ako sa tubig. Kaya napakabait ng Diyos at ginamit din siguro ang Carriedo family na bigyan kami ng pagkakataon na magbago. Kasi kung iisipin lang, hindi kami pagkakatiwalaan, hindi kami kilala nila. Pero kapag ang Diyos talaga ang humipo sa puso ng isang tao, kahit hindi ka kilala, nabibigyan ka ng pagkakataon na magbago. Dito sa center, marami silang tinutulungan na mga kapuspala din. Marami silang binibigyan ng mga pagkakataon na magbago. Pero siguro nasa tao na rin ang pagbabago talaga o talagang kaloob lang talaga ng Diyos kagaya sa akin. Dati-dati nung nagtapos na rin ako ng formation, mayroon pa rin akong bisyo pero habang tumatagal at laging nasa katabi mo ang Panginoon, unti-unti niyang inaalis ang mga bisyo katulad ng paninigarilyo. Yun ang bisyo ko na hindi ko talaga sa akala ko ay hindi maalis sa akin, hindi mawawala sa akin. Pero instant na inalis sa akin ng Panginoon sapagkat yun din isang kahilingan ko rin sa Kanya. Ako pala po si Brady Rody Hogarap, na taga Bohol po ako. Marino po ako sa barko. Ako'y pinalad naman na magkapunta sa ibang bansa po at magtatrabaho. Ngayon, nung time po ako'y dumating, na pagdating ko sa Manila ay pumunta po ako ng Bicol, napunta po ako sa aking kapatid. Ngayon, naka-schedule po ako ng paalis po. Ay palibasa ay malayo po ang pinanggalingan ko sa Bicol. Ay sa Manila po ako sa Lunita po ako nagpapahinga. Yun, nung madaling araw, nanakaw po ang aking mga gamit. Nung nawala po ang aking gamit, hindi ko malaman kung saan po ako punta dahil walang-wala ng aking mga passport, mga papilis ko lahat ay talagang walang-wala na talaga. Kaya wala na akong mapuntahan, wala na akong